Umaabot na sa pagitan ng boundary ng Pilipinas itong mga kumpol na kalapaan na dala nitong Super Typhoon na magiging Super Typhoon Inday, mga kababayan. Kung inyo po makikita dito po sa senaryo, mga kababayan, ito pong buntot o yung trapa nito pong bagyo. So ibig sabihin yan, kahit na malayo tayo sa pinakasentro, maaari po maramdaman natin dulot po ng kanyang buntot, mga kababayan. Yan po ay maaari magdala ng makulimlim at mga pag-ulan at possible na mga hangin, mga ka-great. Ito po para mas ma-imagine po ninyo yung aking tinutukoy, mga great, sa buntot na bahagi. Ito po, no, makikita natin, yan pong parang dulo na yan, halos part or boundary na yan ng ating pong bansa. At muli, kung ating pong ilalapit, ito pong kumpol na kalapa na dala nito pong bagyo, halos malaking bahagi na ng ating bansa ay sakop. Mula sa bahagi ng Luzon, papuntang Visayas, maging Palawan at parte na rin ng ating Mindanao area ay halos sakop nito. So ibig sabihin, kung ang kanyang direksyon ay sentro sa pagitan ng Samar, maring buong bahagi ng bansa ay may experience yung mga pag-ulan dulot po nito. Pero dahil nga po sa ating pinapakita na kung hindi man direkta natatama sa kalupaan, yung habagat ang magpapaulan sa ilang bahagi ng ating pong bansa, mga ka-great. Muli sa posibleng direksyon, ito pong bagyo, makikita pa rin po natin, mga kabayan, sa itaas na bahagi pa rin po yung maaaring tumbok nito kung sa UKM, no, mga kabayan, na forecast ang ating pong titignan. Pero kung sa bahagi naman ng ECMWF na mga kabayan, ganun din po, sa taas pa rin po, part ng Batanes area. So maaari mas makaramdaman na matinding lakas ng hangin at pag-ulan ay ang parte po ng ating Batanes, mga kababayan. So yan po ang ating nakikita sa kasalukuyan na update. Maging sa Pag-asa, ito rin po yung pinapakita. So yung kanyang direksyon, pataas sa bahagi ng Taiwan area, mga kababayan. Meron lang pong parang sa cone of probability ay part o kasama yung bahagi ng Batanes na maaaring maka-experience ng mga pag-ulan, mga ka-great. Samantala, muli sa araw po ng Miyerkules, yung pagpasok nito sa ating boundary, mga kababayan, ay magdadala na po ito ng possible kalat-kalat na pag-ulan at makulimlim sa malaking bahagi ng Mindanao. Pagdating naman ng hapon ng Miyerkules, maaaring Visayas na, parte ng Samar. Ito po, yung makikita po ninyo, yung mga kulay dilaw na yan, yan po yung possible magdala ng mga paulap na paborin maging sa bahagi ng Visayas, parte na rin ng Palawan. And then kung lalapit pa sa araw po ng Huwebes naman, ito po mas titindi po yung mga kumpol na kalapan na maaaring magdala ng pag-ulan sa malaking bahagi na mula Palawan, Visayas, Mindanao, bahagi ng Southern Luzon, Central Luzon at maging sa part ng ating Batanes, dito matinding mga pag-ulan, Calayan at Northern Luzon, mga kababayan. Pagdating po sa araw ng Biyernes hanggang Sabado, yan po. Sa Sabado naman po, mga kababayan, inaasa nating unti-unting mababawasan yung mga lugar sa part ng Batanes na maka-experience na matinding mga pag-ulan. Pero asahan pa rin dahil po hinihila yung habagat, patuloy maranasan sa Palawan yung mga bahagyang pag-ulan, mga ka-great. So muli, yan pa rin po yung ating minomonitor, kaugnay pa rin po sa ating binabantayang bagyo na magiging bagyong Inday, partikular ay nasa kategorya bilang isang super typhoon.